Ang lamat sa salamin ng tiwala, sina Isay at Ed ay 6 na taong magkasintahan. Sa mata ng lahat, sila ang perpektong halimbawa ng matibay na relasyon. Ang kanilang pundasyon ay nakatayo sa isang pader na gawa sa tapat na komunikasyon. Walang lihim, walang pagdududa at walang alinlangan. Ang tiwala nila sa isa't isa ay parang hangin na kanilang nilalanghap, natural, at hindi kailangang pag-isipan. Isang Biyernes ng gabi, nag-text si Ed kay Isay na hindi siya makakauwi ng maaga dahil kailangan siyang dumalo sa isang emergency meeting sa trabaho tungkol sa isang malaking kliyente. Pasensya na, mahal. Nagkaroon ng biglaang problema. Siguro mga hating gabi na ako makakarating, ang padala niyang mensahe. Tanggap ni Isay. Alam niyang seryoso si Ed sa kanyang karera. Naghintay siya, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Sa pag-scroll niya sa social media, nakita niya ang isang post mula sa isa sa mga kaibigan ni Ed. Itong group photo ng kanilang barkada na nasa isang bar sa kabilang bayan. Ang caption, "Solid night kasama ang tropa." Buti at nakasingit si Ed sa gitna ng busy sked. Nagtaka si Isay, bakit nandoon si Ed? Kung kasama niya ang mga kaibigan, bakit hindi niya na lang sinabi? Bakit kailangan pang magsinungaling? 2:00 na ng madaling araw nang dumating si Ed. Hinalikan niya si Isay sa noo at nagpaliwanag, "Grabe ang meeting namin, inabot na kami ng umaga." Ang bigat ng pressure. Hindi umimik si Isay. Sa halip, inabot niya ang cellphone niya at ipinakita ang larawan. Tiningnan ni Ed ang larawan, biglang namutla. Nawala ang pagod sa kanyang mukha at napalitan ito ng kaba. "Isay, hindi iyan ang nangyari. May meeting talaga pero maaga kaming nag-break. Tapos niyaya ako ng mga kaibigan ko. Sabi ko sandali lang ako." "Hindi, yan ang tanong ko, Ed." Malamig na tugon ni Isay. "Ang tanong ko, bakit kailangan mong magsinungaling? Kung kasama mo pala ang mga kaibigan mo, bakit hindi mo sinabi? Bakit kailangan mo pang gumawa ng kwento tungkol sa isang emergency meeting?" Naupo si Ed at hinawakan ang kamay niya. "Mali ako, Isay. Sobra akong nagkamali. Pero hindi ko intensyon na saktan ka. Natakot lang ako na baka magtampo ka na mas pinili ko pang makipag-inuman kaysa makasama ka." Binitawan ni Isay ang kamay niya. Ang sinungaling ay sinungaling, Ed. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang dahilan o gaano kaliit ang kasinungalingan. Ang mahalaga, sinira mo ang patakaran natin. 6 na taon tayong nagtitiwala pero sa isang iglap, tinuruan mo akong mag-alinlangan. Ang sandaling iyon ay hindi tungkol sa mga kaibigan o sa inuman. Ito ay tungkol sa pagkasira ng salamin ng kanilang tiwala. Dahil sa isang kasinungalingan, nabiyak ang pundasyon ng kanilang relasyon. Mula noon, sa tuwing sasabihin ni Ed ang isang bagay, may munting tinig sa isip ni Isay na magtatanong, "Totoo ba yan, Carter?" Hindi siya nagbago sa isang iglap, ngunit nagbago ang kanyang mga gawi. Sa bawat detalye, pinili niya ang katotohanan. Kapag tumatawag ang kaibigan niya, hindi siya nagtatago. Sinasabi niya kay Isay kung sino ang tumawag at saan siya pupunta. Kapag may emergency meeting, nagsisend siya ng mabilis na litrato ng opisina. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay, kundi tungkol sa pagiging bukas. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagtanong si Isay, "Sigurado ka bang wala ka na namang lakad mamaya?" Ang tono niya ay hindi galit, kundi pagod at alinlangan. Dahan-dahang hinawakan ni Ed ang kamay niya. Hindi siya nagtanggol. Nagunawa siya. "Alam ko kung bakit mo yan tinatanong, Isay. At karapatan mong mag-alinlangan. Sinira ko ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo at hindi mo ako dapat pagkatiwalaan agad." Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Isay. "Pero gusto kong malaman mo na hindi na mauulit ang pagsisinungaling ko.
Ang takot ko na baka magtampo ka ay hindi kailanman naging sapat na dahilan para baliin ang tiwala mo. Ang mga maliliit na kasinungalingan, Isay, ay nagdudulot ng malalaking sira. At para sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa anumang takot o anumang inuman. Hindi ako magsisinungaling sa iyo ulit, Isay. At hihintayin ko kung gaano katagal bago mo ako muling pagkatiwalaan. Unawain ko kung bakit ka nag-aalinlangan at nandito lang ako. Para sa akin, ang tiwala ay hindi lang kailangang makuha pabalik, kundi kailangan itong pangalagaan araw-araw. Dahil sa taos-pusong pangako at pag-unawa ni Ed at dahil sa kanyang tuloy-tuloy na pagpapakita ng katapatan, unti-unting lumambot ang puso ni Isay. Ang lamat sa salamin ay hindi nawala, ngunit natuto silang tingnan ito hindi bilang depekto, kundi bilang paalala, isang paalala sa bigat ng tiwala at sa lakas ng pagmamahalan na handang magsikap para buuin muli ang nasira.